mga kahimas, magandang tanghali sa inyo lahat. Ito na yung Fortuner. So, na-engine wash ko na. Yung tutorial pag-engine wash ng Fortuner, meron ako sa akin channel. Para sa mga bagong viewers. Meron ako dyan. Ito, Montero, Ford Ranger, Vios, Mazda, Honda Jazz. Meron ako sa akin channel, pabisit nyo na lang. Yung Hyundai Accent, meron din ako dyan. So, tinanggalan ko ng plate number para yung loob mabapping din. At bago ako mag-bapping, kinakailangan ko munang hugasan yung buong area. Then, tanggalan ng asfalto bago ako magliha at mag-tape at mag-bapping. So, marumi. Yan yung mga loob. Then, syempre kasama rin yung chrome. Yung procedure ng mga paglilinis ng mga chrome, meron ako dyan sa akin channel paano maglinis ng manual at ng machine. Diba? Then yung pagbabapping ng taillight at headlight, meron po ako dyan. Yung procedure na pagbabapping ng body painted, meron din po ako dyan. Pagkatanggal ng mga watermark sa mga salamin, meron din po ako dyan sa Nissan Terra, puti, white, at Montero, meron ako dyan. Avanza, ayan, nakapalang acid ring. Ayan. Siyempre, yung specialty ko, yung pangilalim, yan malinis din na maayos. Kasama yan sa procedure ko ng 3-step exterior detailing. Ano yon? Okay, engine wash, windows watermark removal, bapping ng exterior, syempre vacuum ng loob tsaka linis. Then eto, linisin din itong loob. Then yung loob ng mags linisin din. Ayan. At ulitin ko sa inyo na magkaibang procedure ko ng pagkaka-wash ng gulong at ng mag wheels detailing. Magkaiba ng procedure yon. Pati yung underwash at under detailing, magkaiba rin po yun sa procedure ko. Ayan. So, bali hindi na po ito underwash detailing, car wash lang to, mga pangilalim. Then yung mag wheels, lilinisin ko. Ayan, yung loob. So hindi ko nakakalasin. Pero pag mga mag wheels detailing, ikinakalas ko tong mags. Then kinakailangan i-bapping to. Yung may mga pintura. Ayan. Then ito, metal polish with mini bapping. O Dremel, pwede rin naman po yun. Sa mag wheels detailing ko, yung mga gulong na nakaipit sa mga spike ay kasama rin sa mga paglinis ko. Yung mga bato, kailangan kong tanggalin na nakaipit. Yan. Kinakailangan ko muna tanggalin ng asfalto bago ako mag-bapping ng mga mags. So ganun yung procedure ko, mga kaimas. Same procedure na ito ng body painted. Bago ako mag-bapping ay tinatanggalan ko muna ng asfalto. Hindi siya kaya ng bapping with rubbing compound, lalo pag makapal yung asfalto. Hindi kaya. So anong nangyayari, sumasama sa bapping pad. Tapos anong nangyayari pa, yung bapping pad lumalagkit. So mahirap tanggalin pag pag napunta na sa bapping pad yung asfalto. Saka pag pinawersan niyo yung pagbabapping na may asfalto, naapektuhan yung top coat or clear coat. So nanipis siya. Diba? Nanipis. Dala ng rubbing compound at bapping. So nakaka-apekto siya. So malaking bagay po ang top coat sa pintura ng sasakyan dahil siya po yung nagpapakintab sa body painted. Kapag wala pong top coat ng sasakyan, ang lalabasan niya po ay matte color. For example, ito, wala siyang top coat or clear coat. Ang kalabasan niya matte color. So walang kintab. If in case naman na matte color ang inyong sasakyan, hindi nyo kailangan ipabapping. Pinakamainam doon ay applyan nyo lang ng degreaser para kuminis or luminis. Then kung hindi ubra yung degreaser, maaari kayo magliha ng mga 7,000, lihahin nyo yung buong area. Tsaka nyo sabunin ng Joy para matagalan na ng libag. Huwag po kayo gamit ng brush pag mga matte color. So ano lamang po,
microfiber lang after nyo magliha ng number 7000. Ganyan yung loob ng mga handle, kasama rin syempre. At yung hood, yung pagbabapping ng headlight, yan, kasama rin yan. Yung mga chrome, kasama rin syempre. Mga grills, yung mga chrome ng grills, kasama rin yan. Sakaling makatsyempo kayo ng mga tinatawag na ang piano black, piano gray material, pwede po siyang i-bapping. Nangyayari minsan sa sa Explorer, sa ganito. Sa Avanza naman, sa grills meron sila. Avanza expander meron sila dito. So, ang niya, ang material niya ay piano black, piano gray. Baga pagkakagawa ng plastic. So, pwede siyang i-bapping. Nakintab naman siya. Ito mga kahimas. Ito yung tinatawag ng mga piano black. Yan. So, kaya ng bapping. Yan. Yan po yun. Then sa ito, meron din yan. Yan. Piano black po yan. Pwede po siyang i-bapping. Siyempre, pwede rin naman liyahin yan. Ganoon din, same procedure na itong kaha. Pwede rin liyahin. At maging maingat sa pagliliha dahil pwedeng maupod yung top coat or clear coat. Oo. Ito naman yung mga piano gray na tinatawag. Yan. Yan, piano gray, piano black. Same material po nito. Parehas po sila ng material. Okay, na pwedeng i-bapping. Or malutong na bahagi. Sakaling magabaklas kayo ng mga ganyang ang material, ay pakiingatan dahil yan po ay marupok. For example, nagbaklas kayo ng carpet, pakiingatan po yun. Huwag po yung hila ng hila. Dahil pwede yung mabasag, marupok po siya, lalo sa mga sidings. Yan. Yan, kapita. So, ayan mga kahimas, napakalibag niya. At maraming mga deep scratches. Siguro sa mga first owner. Tsaka yan, mga loob ng handle sobrang dumi. Di lagi na may tanong na may-ari or first owner na pangharabas kasi maninipis na rin yung mga gulong. Yan. So maglinis tayo ng pang ilalim. Malinis tayo ng ilalim para maganda rin tignan. Hindi lang yung body painted at yung mga salamin. At kapag umatras ang customer, syempre makikita rin yung mga pang-ilalim or yung mga gulong. Pangit naman kung ang napakarumi, di ba? Maganda yung dalawang atras lang na may-ari ay makikita na yung itsura ng gulong or yung mga fender liner na malinis din. Yan. So, masakit naman sa katawan to, pero okay lang. Tiyagaan lang. So pag mga ilalim kasi mga 2 beses ko sa sinasabon. Una ay bago ako mag-bapping, sinasabon ko muna. Or bago ako magtanggal ng asfalto, nasabon ko muna mga pang-ilalim para malinis. Then yung pangalawang pagkasabon ko niyan ay after ko na mag-bapping, kapag ako ay maghuhugas na ng katawan ng sasakyan. So kerosene mo tayo mga kaimas. So, nahugasan ko na yung mga kaimas. Nahugasan ko na yung buong panel. At nakapagsabon na tayo ng gulong. So, mag-apply na tayo ng kerosene. So, sa kabilang parts ay okay na ako. Nakapag-apply na ako ng kerosene. So, natanggalan ko na ng asfalto. At nakapaglihan na rin ako. Then, dyan na lang sa side na yan ay papakita ko sa inyo paano mag-apply ng kerosene. Pero, para sa asfalto. Pero meron na po akong tutorial niyan sa aking channel kung paano ako magtanggal ng asfalto sa body painted. Pwede naman po yan hanggang salamin. Pero hanggat maaari po sana, kapag kayo nag-apply ng kerosene, ay malinis yung area at hindi nakabilad sa araw at hindi po basa yung kaha pag inyong in-applyan ng kerosene.
Hindi po kasi ganong kakapit yung kerosene kapag basa yung pintura ng sasakyan kung kayo magtatanggal ng asfalto. So kailangan tuyo rin po siya. Then malinis na basahan, syempre. Ayan. So ganoon din po, left and right, up and down, para lahat po ng area ay tamaan at maalisan ng asfalto. Okay. So gagamit lamang po kayo ng malinis na basahan. Syempre double check nyo, iwasan nyo rin kailangan na merong buhangin. At kasama rin yung mga running board sa pag-a-apply ng kerosene para matanggal yung mga asfalto, pati yung mga plastic, fender liner, bumper, kasama rin po yan. At depende rin po sa diskarte ng mga marunong. Ayan, marumi po. So kung titignan mo siya, kahit sa mga white color, akala mo walang asfalto. Pero pag ito hinugasan mo at inispreya mo ng kerosene at inyong pinunasan ng malinis na basahan, ay makikita niya na meron tong asfalto. So pangkaraniwan po yan sa mga sasakyan, lalo pang araw-araw na gamit. Okay. So kapag po pala kayo nag-apply ng kerosene, ay hanggat maaari po sana ay huwag kayo magbubukas ng pinto upang hindi mag-amoy sa loob ng sasakyan ang kerosene. Huwag niyo po hayaang nakabukas dahil mag-aamoy po yan sa loob ng sasakyan. Huwag po kayo gagamit ng thinner or gasolina. So kerosene lamang mga kahimas. At huwag din kayo gagamit ng liha kapag kayo ay mag-aalis ng asfalto. Pwede yan mga clay bar, pwede naman po yan. So, kung meron naman po siyang overspray, ay maaari po kayong gamitan ng mga liha na 2,000 to 10,000 grit or liha, yun. Depende po sa cases or kapal ng overspray or dumi or gaspang ng sasakyan ng body painted bago kayo magsagawa ng pagbabapping. Ayan, marami na po siya. So, yung kabila naman tayo mga kahimas, para double check, di ba? Para mas malinis, kasi kung ang i-apply nyo ay marumi, hindi nyo makikita kung meron pa o wala na. Ayan, malinis po ang i-apply natin mga kahimas. Kailangan gamit kayo ng mga basahan na malinis para alam nyo rin kung may nangyayari ba sa inyong ginagawa o nag-aaksela kayo ng chemical or ng oras. Yan, payo ko lang sa mga nag-aasfalto ay kailangan, nagatanggal ng asfalto ay kailangan malinis yung area bago kayo mag-apply ng kerosene, hindi siya basa at hindi nakabilad sa araw. At kailangan ay malinis din yung basahan bago nyo i-apply. Yan, payong kaibigan lang para sa aking mga subscriber, viewers na gustong matuto. Yan, sa mga car wash owner ng mga baguhan. So ano rin po yan mga kahimas, para sa mga car wash owner ng mga baguhan, ano rin po yan, services din po yan. Pagkakalam ko sa mga ganyang unit, kung buuan ay 200 ang singilan, pero pag mga ganyan ang lower parts lang, singilan dyan ay 100 to 150 sa mga ganyan, or depende rin sa ibang shop. So bigyan ko lang ng idea. So hindi po kasi kayang tanggalin yun ng asfalto, hindi po kayang tanggalin ng bapping yan. Meron pa ho dyan maiiwang gawa ng ano po yan ang malagkit. At hindi rin po yan kaya ng tinatawag na wax bapping. Hindi rin po kaya kahit na po maghapon yung i-car wash yan, hindi rin po kaya. Kailangan nyo po ay applyan ng kerosene at malinis na basahan yung area para matanggal ang asfalto. Yan, bago kayo magsagawa ng pagwawax or wax bapping, tanggalin nyo muna ng asfalto. Maganda po yan. Yan, para kuminis din po ang inyong sasakyan. Yan, pati mga kaimas, pati mga plastic, pati mga mat guard, running board, mga lower parts, kasama rin po yan. Kasi meron din po yan mga asfalto.
Then, kung sakaling magdi-detailing kayo, so ayan mga kahimas. So, meron pa siya. So, babalikan lang natin yan ulit. Yan, so okay na mga kahimas. So, kailangan lang dyan ay hugasan. Then, sabunin. Kahit anong sabon, pwede naman yan. Or car shampoo, pwede naman yung car shampoo. Or Joy, pwede naman po yun. Pangtanggal lang ng residue ng ng kerosene. Yung amoy. Yan. So, basahin nyo muna syempre. So, okay na yung printer mga kahimas na tanggalan ko na yan. So, yun na lang pinakita ko. Yung parts na yun, 3 panel. So, ganyan yung nagawa ko kapag ako'y meron mga detailing. Hindi ko muna siya binabapping or, binabapping. Nililinis ko muna. Tinatanggalan ko muna ng asfalto, overspray. Kasi yung gaspang. Kasi nakakahiya naman kasi, makintab siya. Tapos pag hinawakan or sinilat ng customer or hinimas ng kamay, meron mararamdaman sila na gaspang. So pangit naman, 'di ba? Sa mata lang maganda pero pag hinawakan mo ay may gaspang or may sabit, mas maganda yung pag nakita mo na, nakita na ng customer, maganda na pag nilapitan pati hinawakan, so makinis yung yung panel or yung kanyang sasakyan. So masisiyahin yung customer, 'di ba? Hindi lang sa mata. Pati sa pakiramdam ng palad na talagang makinis. Yan. Para sa mga gusto matutong mag-detail ay naway makatulong ako sa inyo. At kung bago kayo sa aking channel, baka pwede paki-like, subscribe, and click the notification bell button para po updated kayo sa mga new uploads, basic car wash tip tutorial, and auto detailing technique. Basic lang tayo mga kahimas, basic. Di tayo professional eh. Then, after ng sabon, ay banlawan naman natin. Then, after ng pagbabanlaw, kailangan naman natin yung silatin ang ating palad. Kung may nasabit, bago tayo magliha. Bago tayo magsagawa ng pagliliha. So, pag may sumabit, depende sa panel. Kung makapal ang dumi, pwede kayo magliha ng 2,000 or 3,000 or hanggang 10,000, pwede po yun. Yan. So, kinapa ko na siya mga kahimas, kaya may idea kung paano gamitin gumamit ang liha at kung anong number na lihang gagamitin ko. Ayan, number 7,000 na grid or liha, waterproof. Okay. Pero kapag mayroong mga area ng mga tama ng pintura or sabit din sa paint to paint na dumikit dyan, ay maaari kayong gumamit ng 2,000 pataas. Huwag po kayo gamit ng 1,000 or depende rin po kung meron kayong chemical na 1,000 na kayang i-cutting yung pinaglihan na 1,000, pwede po yun. Pero kung wala po, maaari po kayong, o sa kanilang nagliha po kayo ng 1,000, maaari po kayo magliha ng 1,500 tapos 2,000 and 2.0 rubbing compound para mas mabilis. Baka magkaroon kayo ng idea. Hindi po kailangan na puwersahin ng pagliliha hanggat may nakakapalaman po kayo na ang sumasabit sa inyong palad ay maaari nyo pong lihahin. Pero kung wala naman po, ay hindi nyo po para sigarin. Then, kung ano naman po, sobrang dumi, para mapabilis ang inyong trabaho, maaari po kayong magliha ng mga 2,000, tapos sunod 3,000, 4,000, 5,000. Yan, para magkaroon kayo ng diskarte. Hindi po kasi lahat ng dumi sa sa upper panel, sa lower panel ay kaya ng kerosene or car wash, hindi po kaya. Pero depende rin po sa mga diskarte ng mga detailer at ng mga car wash owner, ng mga professional. Yan, para sa mga baguhan. So magkakaiba ho kasi mga diskarte ng mga car wash owner at ng mga detailer.
Ayan, patuloy lamang po tayo sa ating pagliliha. Kailangan din po syempre pag kayo nagliha ay malinis yung liha at malinis yung area. Kasi pag may buhangin po yung area at hindi nyo kinarwash, kukuskus po yun. Magkukos yun ng deep scratches yung buhangin. Kailangan po malinis yung area. At kapag po kayo nagliha, hanggat maaari po sana ay wala kayong singsing kapag kayo ay nagliha, or maaari po kayo magsuot ng gloves o guantes para po hindi sumabit ang inyong guantes dahil pwede po yung makagasgas. So balawan natin, then silat ulit, then pagliliha, diba? Yan, liha lamang po tayo. Katulad ng sabi ko nung mga nakarang upload ko, hanggat maaari po sana kapag kayo nagliha ay iwasan nyo po na tamaan yung mga plastic or rubber at mga chrome. So yung mga headlight, pwede naman po yun, kaya naman po i-bapping. So ayan mga kahimas, gagamit tayo ng 3,000 dahil meron akong napansin na domain na hindi kaya ng 7,000. Pwede rin naman yung mga 2,000. Yan nga, tulad ng sabi ko, kailangan meron kayo pang cutting na rubbing compound kung magliliha kayo ng 1,000. Diba? Meron naman po mga instruction yung mga rubbing compound. Mabasahin nyo lang po, direction and instruction. Basahin nyo lang po kung ano yung kanya i-cutting or tanggalin at kung paano gamitin. So, ayan mga kaimas, liha lang. Mas mahirap po kasi kapag generic na bapping. Sa madalang salita ay para siyang lubak. Kapag po kayo ay nakamotor, dumaan kayo sa lubak. Yun po yun. So masyado mapalag yung bapping. Kumbaga lubak-lubak yung dinadaanan ng bapping. Kaya kailangan mo nang kinisin. Yan. Tuloy lamang po tayo. Pati rin po yung mga loob ng handle, maaari din po liyahin. Nga lang po ay kailangan po meron kayong mini bapping po, kailangan meron kayo para mas mabilis. Matagal po kasi kapag mano-mano, ihanda nyo na yung braso nyo, tsaka yung kamay nyo, tsaka yung syempre yung pasensya nyo. Yan. Sa mga handle, pwede kayo maglihan ng mga 5,000 to 10,000, or depende rin siguro sa mga marunong na. Balay na siya, sabi ko lang sa inyo, para sa mga baguhan, para magkaroon kayo ng idea na pwede rin liyahin po yan at i-bapping kung kayo mayroong mini bapping. Ayan, iwasan natin yung mga rubber o plastic at tamaan ng liya. Nagkakaroon po kasi ng gasgas. At yung mga kantuhan, iwasan din po natin na babaran ng pagliliha dahil pwede po yung maubos. Yan po yung madalas na makalbo ng liha at ng bapping. So kahit naman po sa akin ay ako po ay nakakalbuhan din ng ng mga kantuhan. Pag yung mga nire-repair na sa labas, tapos yun, may mga pagkakataon na may mali yung pintor at may mali din ako, diba? Kaya lagi po siya sabi na ingatan ng mga kantuhan sa pagbabapping at pagliliha. Maaari po kayong magsagawa ng pag-tape bago kayo magliha. Nga lang, sayang nga lang yung liha nyo kasi mababasa. Kaya paingatan na lang. Punasan muna natin ng kanebo. Para mas maganda at makita natin yung mga naiwan pa. Na mga watermark. Pag watermark kasi mga kahimas ay mahirap silatin. Hindi mo kaya makita sa silat.
Hindi kaya masilat ng palad pag mga watermark na mga naiiwan. Ayan, ganyan lang tayo mga kahimas magsilat. So kailangan mga kahimas wala kayong gloves pag kayo nagsilat ng ng kaha. Pero hanggat maaari po sana kung kayo may singsing ay medyo pakiingatan dahil pwedeng makagasgas ang singsing or metal na bagay sa kaha ng sasakyan or pintura ng sasakyan. Ayan. So okay na mga kahimas, pinakita ko na sa inyo yung ilang mga procedure ko bago ako magsagawa ng pagbabapping. Kaya nagtataka kayo kung bakit matagal. So matagal po talaga pagbabapping mga kahimas. Solo flight tayo kung dumali. Solo flight. Pero sa ibang shop mga kahimas, mga ganyan siguro 3-step exterior detailing. Kung 4 ang gagawa, isang araw kaya yung mga ganyan. Kung 4 na mga detailer, kaya po yan. Ayan, kita nyo diba na lumabo na. Pero kaya po yan ng step 2.0 rubbing compound. Kaya po yan mga kahimas. Meron na pong instruction yon, yung kaya niya i-cutting ng mga pigliyahan with rubbing compound with bapping machine. Yan. So yung likod naman ako, pero sa kabila ay okay na ako. Then huwag kayo maglilihan ng chrome mga kahimas. Yan. So ayun mga kahimas, Windows watermark removal na tayo. Tutorial niya mga kahimas, meron ako sa channel, visit nyo lang para magtanggal ng mga bakas na tubig na sa lamin. So kita rin tayo padaling sa upload ng part 2 ng Toyota Fortuner. Keep safe and God bless po. Bye bye po. Thank you.